Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 5, Quarter 1, Lesson 3. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa pagiging maagap sa pamamagitan ng pagtupad ng plano ng pagkonsumo o paggastos sa loob ng isang linggo nang may pagsasaalang-alang sa mga bagay na iipunin ayon sa sariling kakayahan. A. Nailalarawan ang mga gawain ng pag-iimpok para sa sariling kinabukasan. B. Naipaliliwanag na ang pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan ay kailangang malinang upang matugunan ang mga kakaharaping pangangailangan sa iba't ibang sitwasyon. C. Nakapaglalapat ng mga gawaing pag-iimpok para sa sariling kinabukasan. Unang araw. Maalaala mo kaya? May magandang alaala ka ba o may maaalala ka na mahalagang pangyayari sa iyong buhay ayon sa nakasaad na mga yugto? Magbigay kahit isa lamang bawat yugto. Isulat ito sapat lang. Mga magandang alaala o mahalagang pangyayari. 1 hanggang 3 edad, 4 hanggang 6 na edad, at 7 hanggang 13 edad. Sa susunod na mga yugto ng ating buhay, tayo ay mag-ipon ng magandang mga alaala at mahahalagang pangyayari sa ating buhay. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, maikling dula. Ito ay maipamagat na si Mario at si Mina. Pakinggan natin. Tagapagsalaysay, uwian na. Pauwi na sina Mina at Mario. Habang naglalakad, pakinggan ang kanilang usapan. Mina, uy Mario, sabay na tayo. Mario, oo Mina, sabay na tayo. Pero teka, dadaan lang ako sandali sa tindahan. Mina, ano bang bibilhin mo? Mario, bibili lang ako ng potato chips at soft drinks. Mina, naku, wag yun. Di mo ba alam? Masama sa atin ang mga yun. Mabuti pa, prutas ang bilhin mo. Pagkatapos, uminom ka na lang ng maraming tubig. Mario, hindi ko naman madalas gawin to. Mina, pero dyan nag-uumpisa ang pagnanais na lagi kang kumain nito. Naalala mo ba ang napanood natin sa telebisyon? Tagapagsalaysay. Titigil sa paglalakad si Mario at magkakamot ng ulo. Mina, iyong batang nagkasakit sa bituka dahil sa sobrang pagkain ng junk food. Mario, kung sa bagay, oo nga, maalat at maraming ang sangkap ang potato chips na masama sa katawan natin. Sige, sa bahay na lang ako kakain. Tiyak may prutas sa amin. Tagapagsalaysay. Mag-high five sina Mario at Mina. Mario, kailangan nga pala,
8 basong tubig ang iinumin natin araw-araw. Mina, kailangang sundin natin ang mga wastong gawi sa pagkain upang hindi tayo magkasakit. Paano tayo makapagtitipid at makapag-iimpo kung magkakasakit tayo? Tagapagsalaysay, sabay na maglalakad ulit ang dalawa. Mario, oo nga, paano tayo makapagtitipid at makakapag-impo kung magkakasakit tayo? Pag nagkasakit tayo, tiyak ubos ang ipon ni nanay at tatay. Mina, kumain rin tayo sa tamang oras para malayo tayo sa sakit. Mario, tama ka Mina. Kung walang magkakasakit sa ating pamilya, makatitipid tayo sa gastusin at tuloy-tuloy ang pag-iimpok ng ating pamilya para sa ating kinabukasan. Mina, oo, kahit sa ganitong paraan man lang ay makapagtipid at makakapag-impok tayo. O sige, dito na ako, bukas uli. Mario, sige, sabay tayo uli bukas ha. Gabay na tanong, bakit pinigilan ni Mina si Mario na bumili ng potato chips at soft drinks? Magbigay ng 2 dahilan. Sagot, pinigilan ni Mina si Mario dahil masama sa kalusugan ang pagkain ng potato chips at pag-inom ng soft drinks, lalo na kung madalas. Sinabi rin ni Mina na kapag tayo ay nagkasakit dahil sa hindi wastong pagkain, maaaring maubos ang ipon ng pamilya, kaya mahalaga ang tamang pagkain upang makapagtipid at makapag-impok para sa kinabukasan. 1. Paano naunawaan ni Mario na mali ang kanyang gagawin? Sagot, naunawaan ni Mario na mali ang kanyang gagawin nang maalala niya na ang batang nagkasakit dahil sa sobrang pagkain ng junk food. Napagtanto niya na masama sa katawan ang mga pagkain iyon at maaari itong magdulot ng sakit na magpapabigat sa kanilang pamilya. 2. Nagkaroon na ba ng pagkakataon sa buhay mo na kailangan mong mamili kung junk food o wastong pananghalian ang iyong kakainin? Ano ang iyong ginawa? Halimbawang sagot lamang ito ha. Oo, minsan ay nahirapan akong mamili. Masarap kasi ang junk food, pero pinili ko pa rin kumain ng prutas at mga gulay upang masustansya at hindi makasama sa katawan. Pinili ko ang tamang pagkain upang mapangalagaan ang kalusugan ko. 3. Ano ang naramdaman mo sa ginawang pagpili? Muli, halimbawang sagot lamang ito. Masaya ako dahil alam kong tama ang aking ginawa. Pakiramdam ko ay mas magaan ang katawan ko at may enerhiya para magpatuloy sa mga gawain ko. Napansin ko rin na hindi ako tinatamad o tinatablan ng sakit. 4. Kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon, uulitin mo ba ang ginawa mo? Bakit? Maaaring sagot lamang muli, oo, uulitin ko. Alam ko na mas mabuti para sa akin at sa aking pamilya kung pipiliin ko ang wastong pagkain. Ang pagpapahalaga sa kalusugan ay isang pag-iimpok para sa mas magaan na bukas. Ang pag-iwas sa junk food ay nakakatulong sa akin upang makapagtipid sa mga gastusin sa kalusugan. 5. Paano mo ipamamahagi sa iba ang mga natutuhan mo? Sagot, ipapamahagi ko sa iba ang mga natutunan ko sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aking karanasan at mga payo sa mga kaibigan ko.
Papalaganapin ko ang kahalagahan ng tamang pagkain at pag-iwas sa mga junk food. Makakatulong ito upang mas magkaroon ng malasakit sa sarili at magplano para sa magandang kinabukasan. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Edukasyon at kaalaman sa pagtitipid at pag-iimpok. Pagproseso ng pag-unawa. Survey. Magtala ng sagot ng bawat mag-aaral sa tanong. Sino sa inyo ang kumakain ng tirang ulam at pagkain? Isulat at itala ang kanilang dahilan. Tala ng mag-aaral, isulat ang iyong pangalan. Kumakain ka ba ng tirang ulam at pagkain? Lagyan ng check. Sabihin kung bakit. Kumakain ka ba ng tirang ulam at pagkain? Bilangin ang magtataas ng kamay. Oo, hindi. Pagmumuni-muni. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. 1. Ano ang naitalang pinakamaraming dahilan kung bakit kumakain ng mga tirang pagkain? Sagot: ang mga tirang pagkain ay madaling kainin at hindi na kailangang magluto pa. Makakatipid ang pamilya dahil hindi kailangang bumili ng bagong pagkain. Masarap at minsan ay mas convenient ang pagkain ng mga natirang pagkain. Two. Ano ang naitalang pinakamaraming dahilan kung bakit hindi kumakain ng tirang pagkain? Maaaring sagot, may mga pagkakataong hindi na masarap o hindi na magandang tignan ang tirang pagkain. Natatakot ang iba na magkasakit dahil maaaring hindi naligtas ang pagkain kung hindi ito maayos na itinago o naimbak. Walang ganang kumain ng tirang pagkain dahil gusto ng iba ng bagong lutong pagkain. 3. Ano ang mangyayari kung hindi kakainin ang mga tirang pagkain? Sagot: masisira at matatapon ang tirang pagkain, kaya hindi ito magagamit. Mawawala ang halaga ng pagkain at magkakaroon ng pag-aaksaya. Mataas ang gasto sa pagkain kung palaging kailangang bumili ng bago at hindi na ipapakinabangan ang mga tirang pagkain. BTS. Basa, tanong, sagot. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Ito ay may pamagat na mula impulse buyer to wise saver, ang kwento ni Emil. Si Emil ay dating isang impulse buyer o isang tao na basta may pera ay bili ng bili hanggang maubos ang pera. Tuwing araw ng sweldo, si Emil ay bili ng bili at kadalasan ay nauubos ang kanyang pera kahit matagal pa ang susunod na sweldo. Ang pera ni Emil ay ginagamit niya na pagbili ng mga bagay upang mapunan ang kanyang pangangailangan at madalas na kanyang mga kagustuhan. Isang araw ay hindi niya napansin na naubos na niya ang kanyang pera at sobrang tagal pa ang susunod na sweldo. Bigla siyang kinabahan at nalungkot dahil wala siyang savings o ipon o sariling kita, hindi ginamit o nakatabi. Dahil dito, siya ay nangako na magtitipid na at mag-iimpok. Sa sumunod na mga sweldo ay nagtatabi at nag-iipon siya ng kaunti. At dumating ang panahon, pumunta siya sa bangko para ilagak ang perang hindi nagastos
sa pagkonsumo o pangangailangan. Laking tuwa ni Emil nang makakuha siya ng interes o dividendo o ang tawag sa kita na binibigay ng bangko mula sa naipong pera na inilagak sa loob ng 3 buwan. Dahil dito, si Emil ay naging wise saver at hindi na niya tinigilan magtipid at mag-impok. Pagkakakilanlan. Mula sa binasa, tukuyin kung ano ang inilalarawan ng sumusunod na bilang. Isulat ang sagot sa patlang. 1. Ano ang tawag sa isang tao na basta may pera ay bili ng bili hanggang maubos ang pera? Sagot: impulse buyer. 2. Ito ay ang ginagamit na pagbili ng mga bagay na kinakailangan upang mapunan ang pangangailangan o kagustuhan ng tao. Sagot ay pera. 3. Ito ay tumutukoy sa kitang hindi ginamit sa pagkonsumo o pangangailangan. Sagot: savings o ipon. 4. Dito inilalagak ang perang hindi nagastos sa pagkonsumo o pangangailangan. Sagot: bangko. 5. Ang tawag sa kita na binibigay ng bangko mula sa naipong pera na inilagak sa loob ng 3 buwan. Sagot: interest o dividendo. Paglalapat at pag-uugnay. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Naglinis ka ng buong bahay at nakapagtabi ka ng maraming bote ng mineral water, lumang bakal na nakaimbak at lumang pahayagan na malaking kilo ang bigat. Ano ang iyong gagawin sa mga ito at bakit? Maaaring sagot: ibebenta ko ang mga bote, lumang bakal at lumang dyaryo sa junk shop. Sa halip na itapon, magagamit pa ito ng iba at makakatulong pa ako sa kalikasan ng paligid. Makakatulong din ito para makadagdag sa ipon o pambili ng gamit sa paaralan. Kausapin ang kaklase para makakuha ng pinakamagandang sagot. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2. Matalinong paghahanda, pamamahala at pagtitipid ng resources. Pinatnubayang pagsasanay. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin ang talakayan sa 2 larawan at sagutin ang tanong sa susunod na mga gawain. Unang larawan, ingatan mo ang mga gamit mo upang hindi agad masira nang makaipon tayo. Opo ate, ganun nga po ang ginagawa ko. Pangalawang larawan, ano ang ginagawa mo sa mga natitira sa baon mong pera? Inihuhulog ko kuya sa aking alkansya. Sabi mo mag-impok ako. Kapag marami-rami na saka na natin ihulog sa bangko. Sagutin ang sumusunod na tanong. Pumili ng isang larawan at sabihin kung ano ang pinag-uusapan ng magkapatid. Halimbawang sagot, pinag-uusapan ng magkapatid ang tungkol sa kung ano ang ginagawa sa natitirang baon. Sabi ng batang babae, iniipon niya ito sa alkansya bilang paghahanda at para sa pag-iimpok. Nabanggit din niya na kapag marami na ang naipon, sa kanila ito ihuhulog sa bangko.
isang larawan na hindi pinili. Sabihin kung anong uri ng pag-iimpok ang binabanggit sa larawan. Halimbawang sagot, sa larawang nasa itaas, binabanggit ng magkapatid ang tungkol sa pag-iingat sa gamit upang hindi agad masira. Bagaman hindi direkta ang pag-iimpok sa pera, ito ay uri ng dituwirang pag-iimpok o matalinong paggamit ng mga gamit upang hindi agad mapinsala, na makatutulong din sa pagtitipid ng pera. PS 143. Pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Gamiting sanggunian ng larawan sa pagproseso ng pag-unawa at gumawa ng sanaysay ayon sa gabay na tanong. Lagyan ng angkop na pamagat ang sanaysay. Ang sagot ay mamarkahan sa pamamagitan ng nakapaloob na rubric. Sa inyong mag-anak, ano-anong paraan ng pag-iimpok ang ginagawa? Rubric sa pagsusuri. 50% para sa nilalaman at diwa at 50% para sa kabuuang kaayusan. Paglalapat at pag-uugnay. Pagmumuni-muni. Balikan ang larawan ng magkapatid sa pagproseso ng pag-unawa at sagutin ang mga tanong. Una, nagpakita ba ng paggalang sa nakatatanda ang 2 bata sa larawan? Paano? Maaaring sagot, opo, nagpakita ng paggalang ang 2 bata sa kanilang nakatatanda. Makikita ito sa larawan kung saan sumusunod at nakikinig sila sa payo ng kanilang ate o kuya. Sa unang larawan, sumagot ng magalang ang bata sa kanyang ate at sinabing ginagawa rin niya ang payo nito. Sa ikalawang larawan, sinunod ng batang babae ang payo ng kanyang kuya na mag-impok at masaya pa niyang ibinahagi kung paano niya ginagawa ito. Pangalawa, paano ninyo pinakikita ang paggalang sa inyong nakatatandang kapatid, lalo na sa paraan ng pag-iimpok? Maaaring sagot, ipinakikita ko ang paggalang sa aking nakatatandang kapatid sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa kanilang payo. Kapag sinabihan nila akong magtipid o mag-impok, sinusunod ko ito at iniipon ko ang sobra sa aking baon. Ipinapakita ko rin ang aking pagsisikap sa pag-iimpok bilang pasasalamat at respeto sa kanilang gabay. Ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 3, mga hamon at hadlang sa pagtitipid para sa kinabukasan. Pagproseso ng pag-unawa. BTS. Basa, tanong, sagot. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Ito ay may pamagat na, matipid na, matapat pa. Si Nelson ay isang batang matipid at matapat. Hindi siya gumagastos para sa mga walang kwentang bagay. Sa halip, iniipon niya ang labis niyang pera at inilalagak sa alkansyang kawayan. Minsan, inutusan si Nelson ng kanyang ina na bumili ng ulam para sa hapunan nila. Hindi inakala ni Nelson na may sukli pa siya sa 30 pisong ibinayad niya. Natuwa siya sa bulsa ng sukli. Habang naglalakad pa uwi, naisip ni Nelson na kupitin ang pera, ngunit kanyang naalala na ang perang ipinambili niya ay kita ng ina sa paglalako ng paninda sa palengke. Ano sa palagay mo ang ginawa ni Nelson?
Pagdating ng bahay, iniabot niya ang sukli sa ina. Matapat ka anak, kunin mo na ito at idagdag sa alkansya mo, pahayag ng ina. Gabay na tanong. 1. Ano ang masamang naisip ni Nelson sa sukli mula sa ibinayad niya? Sagot, naisip ni Nelson na kupitin o itago ang sukli at hindi na ibigay ito sa kanyang ina. 2. Paano naiwasan ni Nelson ang naisip niyang maling gawain? Sagot, naiwasan ni Nelson ang maling gawain dahil naalala niya na ang perang ginamit sa pamimili ay mula sa pinaghirapan ng kanyang ina sa pagtitinda sa palengke. Dahil dito, pinili niyang ibigay ng buo ang sukli pagdating sa kanilang bahay. Pinatnubayang pagsasanay, panggrupong pagsasanay. Sa kwento ni Nelson, muntik nang maging hadlang sa kanyang pag-iimpok ang balak niyang pagkupit sa pera. Mabuti na lang at ito ay hindi natuloy. Mag-isip ng isa pang konkretong hadlang kung bakit hindi tayo nakakaipon para sa ating kinabukasan. Magbigay ng mga tumpak na solusyon para ito maiwasan. Hadlang sa pagtitipid para sa kinabukasan at tumpak na solusyon para ito maiwasan. Narito naman ang panggrupong rubric sa pagsusuri. 50% para sa aktibong paggawa ng bawat kasapi at 50% para sa kabuuang kaayusan, nilalaman at diwa. Paglalapat at pag-uugnay, pagmuni-muni. Sa kwento ni Nelson, maagap at agad niyang naiwasan ang maling balak na naisip. Ano sa inyong palagay ang maaaring mangyari kung ito ay kanyang ginawa? Isulat ang iyong sagot sa patlang. Pagproseso ng pag-unawa. Tama, mali, dahilan. TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan o nagpapakita ng pagiging maagap bilang isang kilos na pagpapahalaga. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Mga kilos na nagpapahalaga sa pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan o nagpapakita ng pagiging maagap bilang isang pagpapahalaga. 1. Mag-iipon ako at mag-iimpok para sa kinabukasan ng iba. Sagot, mali. Dahilan, dahil ang tamang pag-iimpok ay dapat para sa sariling kinabukasan, hindi para sa iba. Ang layunin ng pag-iimpok ay ang paghandaan ng sariling pangangailangan sa hinaharap. 2. May ginagawang mali ang aking matalik na kaibigan. Mamaya ko pagsasabihan. Sagot, mali. Hindi ito tumutukoy sa pag-iimpok o paghahanda para sa sariling kinabukasan. Hindi rin ito nagpapakita ng pagiging maagap sa aspetong pinansyal o personal na pag-unlad. 3. Walang gantimpala ang pagiging matapat at maagap kundi salamat. Sagot, tama. Ang tunay na pagkilos ng tama ay hindi laging ginagantimpalaan ng material na bagay. Ang pasasalamat at respeto ng iba ay isang anyo ng gantimpala. 4. Walang gantimpala ang pag-iimpok para sa sarili kundi salamat. Sagot, tama. Ang pag-iimpok ay isang responsibilidad sa sarili. Ang gantimpala nito ay ang pagiging handa sa hinaharap at ang simpleng salamat ay sapat ng pagkilala.
5. Anumang sobra lalo sa pera ay dapat na maagap nating ipunin o iimpokin. Ang pagtitipid at pag-iimpok ng sobra ay isang matalinong paraan ng paghahanda sa mga darating na pangangailangan o emergency. Pagninilay sa pagkatuto. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali, magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Sagot: natutuhan ko na ang pagiging matipid, matapat at maagap ay mahalagang kabutihang asal. Ang pag-iimpok ay hindi lang para sa sarili kundi para rin sa kapakanan ng pamilya at kinabukasan. Natutunan ko rin na ang paggawa ng tama kahit walang kapalit ay isang anyo ng tunay na kabutihang asal. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Sagot o maaaring sagot. Minsan ay ginagastos ko agad ang aking baon sa mga bagay na hindi naman kailangan. Dapat kong iwasto ito sa pamamagitan ng pag-iimpok at pag-iisip muna bago gumastos. Pagsusulit. Maalaala mo kaya, balikan ang iba't ibang karakter na natalakay sa aralin. Naranasan mo rin ba ang kanilang sitwasyon? Anong kabutihang asal at wastong pag-uugali ang iyong ginawa? Pumili ng 3 karakter lamang at isulat ang sagot sa mga patlang. Markahan ang sagot ayon sa rubrics na nakapaloob. Mina, Mario, Emil. Nakatatandang kapatid, nakababatang kapatid at si Nelson. Rubrics sa pagsusuri. 50% para sa nilalaman at diwa at 50% para sa kabuuang kaayusan. Gawaing pantahanan. JS from. Journal survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng ilang oras ginamit ang lahat ng nakalistang gamit at pag-iimpok na nagawa sa buong linggo. Una, ilang oras ko ginamit ang cellphone, gadget gaya ng laptop, iPad, computer. Pwedeng sabihin, wala. Pangalawa, magkano ang naipon kong pera sa araw na ito? Pwedeng sabihin, wala. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!